Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po ang inyong Nanay Marie, Ate Marie, and Tita Marie. Ito po ang kakampi ng bayan. No? Tayo po yung bayan. No? Bansa at mamamayan. Okay. Tayo po ay gusto lang manawagan kay Speaker Martin Romualdez at kay President Bongbong Marcos. Sa paglipas po ng mga araw, papalapit ang kampanya ng mga tatakbong senador ngayon 2025. Tila namamayagpag ang mga senador ni Duterte, gaya ni Bongo, no? Ang mga Tulfo, no po? At patuloy din na nananahimik ang mga senador ni President Bongbong Marcos. Nakakatawag pansin lang po itong impeachment na tila baga unti-unting nakakalimutan ng mga nasa paligid natin, ng mga nakaupo sa gobyerno. Opo, may rason sila. Yan po ay ang darating na eleksyon. Subalit, gaya nga po ng ating mga nakikita, mas namamayagpag ng sobra itong si Bongo at saka si Bato. Ano po? At lahat ng kaalyado ng mga Duterte, ng mga senador, ay tunay namang nangunguna sa mga pangangampanya, no? Kahit hindi pa nga simula ang kampanya. Tayo po ay mananawagan kay Speaker Martin Romualdez. Sir, magandang hapon po. Kami naman po ay mga simpleng mamamayan na ika nga hindi ganong napapansin ng mga taga-gobyerno, no? Sapagkat ang tingin sa amin ay isang maliit na tao lang, no? Subalit sa pagkakataong ito, ika nga, ang langgam, pag nagkasama-sama, ay pwedeng pumatay ng kalaban. Ano po? Ang masasabi ko po, sir, total ikaw naman yung sinimula ng panggugulo ni Sara Duterte. Hindi rin namin nagustuhan yun. Yung ikaw ay pinagbalakan nilang ikudeta, no? Silang dalawa ni Gloria Arroyo. Kung bakit ka nabansagang tambaluslos ni Sara Duterte. Nagsimula yan dyan, di ba? Sapagkat yung iyong posisyon ay gustong maagaw. Ngayon, maraming pangyayari na ang dahilan ng kalaban ay magpinsan kayo ni Presidente Marcos. Tama, di po ba? Pero hindi rin naman po siguro nangangahulugan na iisa kayo ng, sabi nga nila, iisa kayo ng hugis, no? Siyempre may kaibahan din. Pero sa nangyayari po ngayon na nananahimik lang kayo at sa bagay, nararamdaman ko yung nararamdaman mo. Alam ko na abot din sa langit ang galit mo sa mga Duterte sapagkat hanggang ngayon dumating na rin kay Presidente Bongbong Marcos ang tila laban na nga dahil sa paninira ni matandang Duterte sa kanya. Bakit po tila narinig ko na lahat yata po ng nasa Quadcom ay nananawagan at nagsasabi na ng mga
katotohanan at yung parehas niyong pagtingin sa kanila ay amin ding narinig. Opo, kami naman po, basta nakikita namin na maayos ang isang politiko, nandyan lang kami nakasuporta. Na po? Pero kung ikaw, Sir Martin, ang magiging daan para maisakatuparan at matupad ng sambayanang Pilipino ang pinapangarap nila na si Sara Duterte ay ma-impeach, tulungan mo na kami. Total naman, nagsimula ang gulo sa mga Duterte. Sinimulan din nila kayo na guluhin sapagkat may mga bagay silang gustong mangyari. At ang mga bagay na yon ang napaka-imposible sapagkat pare-pareho kayong may sinumpaang tungkulin. At kung ano ang inyong kategorya sa inyong posisyon. Kaya pwede po ba, sir? Huwag niyo pong iaatras ang impeachment kay Sara Duterte. Sapagkat si Sara Duterte po ay isang banta sa ating bansang Pilipinas. Napakagulo na po ng ating bansa. Napakagulo po. Hindi lang po politiko. Lumabas na po ang lahat ng nakakapagpagulo. At ito po yata ay tila may mga kaugnayan sa China ang mga nanggugulong ito. Sapagkat may mga hangarin po ang mga taong ito na bigyan ng pabor ng taga-China. No? Ano po ang kasasapitan ng ating bansa kung kayo ay hindi makikipagmatigasan sa pangyayaring ito? Hindi kami nakakarinig sa inyo ng kahit anong pahiwatig na susuport kayo sa impeachment ni Sara Duterte. Delikado na po kapag naitanim na nila ang mga senador nila sa ating gobyerno. Lalakas ang loob muli ng isang Sara Duterte na walang ginawa kundi ang tayo ay ipahiya. Ang bansa ay kawawain. Ang mamamayan ay takutin. Na po? Sana naman, Sir Martin, maging kaisa ka namin. No? Pero okay lang po kung sa ngayon ay tahimik kayo. Dahil ang sabi nga, ang tubig na tahimik ay malalim. So kami po ay nananawagan sa inyo ni Pres Marcos na huwag niyo po kalimutan na iisa lang ang hinihiling ng sambayanang Pilipino. Ang maalis ang mga Duterte sa ating gobyerno sapagkat sila ay isang malaking banta sa buhay ng mamamayan at sa buhay ng bansang Pilipinas. Si Duterte ang nagpapasok ng mga Chinese sa ating bansa at ngayon ay nahihirapan na tayong palayasin ng mga ito. Na mayagpag ang kasamaan. Ginawa na ng China na sabungan ang ating Pilipinas sapagkat kabi-kabila ay gulo, kabi-kabila bantaan, kabi-kabila murahan. Nagkaroon na po ng grupo-grupo, pati ang mga mamamayang Pilipino. Paano nyo pa po pagkakaisahin ang bansang ito? Paano nyo pa po pagkakaisahin ang mga mamamayan na nabulag na ang karamihan sa masamang ehemplo? No? Siguro po hindi lingid sa inyo na bawat grupo ay may kanya-kanya ng vlogger. At ang mga vlogger na ito ay naglalaban-laban nang dahil sa kanya-kanyang pananaw. Bakit hindi po kaya magkaroon ang ating gobyerno ng paraan na pagkaisahin ang mamamayan? Mr. President Bongbong Marcos, nasa iyong mga kamay ang ikalulutas ng problema ng bansa. Papasukin mo ang ICC at nang sa gayon magkaroon ng panghahawakan na magpapatupad ng matibay na batas.
laban sa mga Duterte ang mamamayang Pilipino. Ibalik nyo na po ang Pilipinas sa pagkaka-member sa ICC. Ano po? Sapagkat ang ICC po ay sandalan ng bansang Pilipinas kung merong mang-aapi. At ang karapatan ng mamamayan bilang mga Pilipino, ang tinatawag nating human rights, ay mapangalagaan at hindi maabuso. Siguro naman po, kahit kami mga simpleng mamamayan, na sa paningin ng mga abusero ay napakaliit na langgam, siguro naman po, kami inyong pakikinggan. Pakinggan nyo naman po kami. Inyo pong ibigay ang hinihiling ng sambayanang Pilipino na mawala ang mga Duterte sa pwesto, sapagkat kapag ang mga Duterte ay nagpatuloy sa ating gobyerno, saan na po pupulutin ang bayan nating ito? Ngayon pa lang, ipinakita na ng mga Duterte kung anong klase silang mga tao. Kung ang ginawa sa inyo ay palalampasin nyo, paano naman ang mamamayan kung sila naman ang ganyanin ng mga Duterteng ito? Huwag nyo po ipikit ang mga mata nyo sa mga Pilipino. Huwag nyo po isara ang inyong tenga sa isinisigaw ng taong bayan. 100% po, pag nawala ang mga Duterte sa posisyon, kapag pinagbayad na mga Duterte ng kanilang mga kasalanan, kapag ang ICC ay inyo nang pinapasok sa ating bansa, ang mamamayang Pilipino biglang tatahimik, magpapasalamat sa inyo, magpapasalamat sa Diyos, sapagkat sa kauna-unahang pagkakataon, maanong kayo ang magpakita na kayo ay nakinig sa taong bayan. Maraming umupo. Maraming nagsabi na ang mamamayang Pilipino ang may karapatan na magsalita. Maraming umupo ang nagsabing boss nila ang taong bayan. Subalit, kahit kailan, ang mga panawagan ng maliliit na mamamayan ay hindi pinakinggan. Maaari po ba sa ngayong pagkakataon, ipakita nyo na ikaw, President Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez, ang gumanap sa mga politiko na hindi pinansin ang mamamayan. Gawin nyo naman po na i-priority ang sambayanang Pilipino sa pagkakataong ito, sapagkat marami na po ang napapahamak na ating mga kababayan. Kayo na po mismo ang pumansin sa kalagayan ng ating bansa. Tingnan nyo po, tanawin nyo ang sitwasyon ng ating bayan. Magulo, hirap, magulo, pera ang pinagmumulan ng kaguluhan. Pera ang palaging bukang bibig ng mga taong sakim sa kaban ng bayan. Maging mga alipores nila, palaging pera, palaging bayad, palaging magkano. Masakit na po sa tenga pakinggan at masakit na sa mata na mabasa na hindi na tayo nakarinig ng panalangin sa Diyos, bagkus puro kwarta ang pinaglalabanan, posisyon, kapangyarihan. Hindi po ba pwedeng tawagin natin ang Panginoon at paghariin natin sa ngayon? At umpisahan niyo po ang pakikinig sa aming mga maliliit. Maraming salamat, Mr. President and Mr. Speaker. Salamat po sa inyo
Sana makarating sa inyo ang aming panawagan. Tuldukan na po natin ang mga Duterte sa landas ng ating gobyerno. Maawa kayo sa mga kaawa-awang Pilipino na walang laban at walang kakayahan. Nagugutuman, walang trabaho, higit sa lahat. Nagkakamatay sa stress, sa kawawaan, sa gutom. Yan po ang panawagan namin sa inyo, Mr. President, Mr. Speaker. Huwag na po ninyong hayaan na sakupin muli ng mga Duterte ang ating gobyerno, sapagkat kahit kayo, malamang hindi nila sasantuhin. Salamat po, Mr. Speaker, Mr. President, at sa aking mga kababayan na nakikinig at inaalam ang mga katotohanan. Salamat po. Magandang hapon sa inyong lahat.